Kapagpalang masalang, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, maraming salamat sa paglingis, patubay at paggabay sa bawat yugto. Ang iyong banal na gawain natapos na. Maraming salamat sa mapapuring awitin sa mga buhay na patotoo, ng mga minamahal na mga kapatiran, patuloy nagsisilbing kalakasan ng aming kanya-kanyang parpataya. Dalayan po namin sa Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga banal na salita ng buhay. Maraming salamat din po, Diyos, yung pagkilos sa aming kalagitan na patuloy mong pinapatunayan na ikaw ay nandirito sa tunay mong banal na gawain. Patuloy mong pagpalain ang bawal sa amin na narito, Diyos. Hallelujah. Mag-isang mga minamahal na mga bisita, pagpalain mo sila, abutin mo sila, O Diyos, ng dakilang pag-ibig at kapangyarihan. Mag-isa lahat ng mga Ebela viewers, sumamin ka, Diyos, at sa mga pangalan ni Jesus, amin sama-samang sinasama pinapalayas ang lahat ng uning ng kaaway, demons of hindrances, doubts, unbeliefs cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. So, napadalain namin, dearly beloved Pastor Vidal, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody, so praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus at ang pinakamataas sa pagpupuri. Pagliwalhati at pagsamba, pagdarakila at pagpaparangal, ay para lamang sa ating isang Diyos na buhay, na napakabait, na napakabuti. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus at doble pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will Delmeda, the ensign, prophet of our loving God, as sa lahat po ng mga beloved Almeda children, to the beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala at pag-unita sa mga ginitong turo at aral, ating dearly beloved Assistant Pastor, Linus Almeda, our beloved Mama Dear. We love you so much po sa lahat po ng ating mga kamagagawa, sa lahat ng ating mga kapatiran, na naroon sa ating mga gawain, magandang oras sa ating lahat. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ng Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, Merry Christmas po sa inyong lahat. Amen. Maligayang Pasko sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. And advance Happy New Year. Tunay na napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus sa bawat sa atin. Sapagkat tayo po ay nakakilala sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang katulad, walang kagaya. Amen? Everybody shall praise the Lord. Purihin ng Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, ating buksan ang ating mga Biblia, ating pag-aralan ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah, dito po sa ating mababasang mga salita ng Diyos sa Book of Matthew, chapter 16, na dito makikita natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At winewelcome po natin ating mga bisita po. Welcome po kayo sa gawain ng Diyos. Matthew chapter 16, verses 24 up to 28. Basahin po natin. Kayo ni po, Mateo kabanatang 16, talatang 24 hanggang 28. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo 16:24 hanggang 28. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinong tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao nakatumba sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay parilitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkakayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. 28. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Amen. Amen. Lahat po sabi ng praise the Lord. Mga minamahal, dito nabasa natin, makikita natin dito mga kapatid ko, ang tinatawag nating the great calling of God, ang dakilang pagtawag ng Diyos. Para po sa mga totoong Kristiyano,
para sa mga napabilang sa tunay na gawain ng Diyos. Bakit ko nasabi napabilang sa tunay na gawain ng Diyos at napabilang sa mga tunay na anak ng Diyos? Bakit mga minamahal? Dahil dito po nangyari sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nagbago ang ating mga buhay, naroon sa ating mga problema. Nilutas ng Diyos ang ating mga problema. Binago ating buhay, pinagaling ating karamdaman. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at mga isipan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maraming mga tao ang gustong magbago pero hindi nila makamtan ng pagbabago. Maraming gustong maglingkod sa Diyos pero hindi nila maabot. Hallelujah, kung ano po ang tamang proseso ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya tayo, na mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi na basta-basta itong ating tinatak na landas. Hindi na basta-basta itong ating ginagawang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang nais ng ating dakilang Diyos, pahalagahan natin, bigyan natin ng importansya at halaga ang pagkatawag at pagkapili sa atin ng Diyos. Sabi, atin nabasa, nang magkagay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Everybody so praise the Lord. Kaya yung mga gustong sumunod sa Diyos, yung mga gustong maglingkod sa Diyos, kinakailangan sila ay tatanggi sa kanilang mga sarili. At hindi lamang yan, kinakailangan pasanin nila ang kanilang sariling krus. Lahat ng ipagagawa ng Diyos, kinakailangan pasanin mo yun. Kinakailangan gawin mo yun. At sabi ng Biblia, at sumunod sa akin. Kaya hindi ka makakasunod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi ka makakasunod sa kanyang banal na kalooban kung hindi ka handa na isakripisyo ang lahat ng bagay para lamang mapaglingkuran ng Diyos. Everybody so praise the Lord. Kayaman ang karunungan, kaalaman ng sanglibutan, buhay dito sa sanlibutan. Kung ikaw ay hindi maglingkod sa Diyos, hindi mo handang isuko ang iyong buong buhay sa Diyos, mga minamahal, hindi ka talaga makakasunod sa ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga paglilingkod sa Diyos, dapat tiyakin natin, siguraduhin natin. Pag sinabi natin tayo ay naglilingkod sa Diyos, kinakailangan 100%. Everybody so praise the Lord. Hindi kinakailangan 99% o pababa na porsyento. Kinakailangan 100%. Sapagat kapag 99% ang paglilingkod natin sa Diyos, magkakaroon ng leak, magkakaroon ng kaunting butas o puwang ang kaaway para yung 1% na yan ay gamitin ng kaaway para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kapag ibig mo sumunod sa Diyos, dapat tumanggi ka sa iyong sarili. Ibig sabihin, lahat ng kainaan mo, tatalikuran mo na. Everybody say praise the Lord. Lahat ng gusto mo, mas gustuin mo pang makasunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa sarili mong kalooban. Everybody say praise the Lord. Sabi ng banal na sulatan, hallelujah, verse 25, for whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Meron pong tinatawag tayong life giver. Ibig sabihin, merong Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya dito, mga minamahal, ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dito, mga minamahal, hindi kami natatakot na mamatay. Bakit kung kami ay mamatay, tiyak po namin, kami pupunta sa piling ng Diyos. Pupunta sa langit ang mga totoong Kristiyano. Amen! Everybody praise the Lord! Naglingkod ka sa Diyos, dumating man sa iyong kamatayan, tuloy ka sa langit. Habang buhay ka't malakas, patuloy ka rin maglingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya tignan nyo yung ibang mga tao, takot na takot, di ba? Dapuan lang ng sakit karamdaman.
Pag sinabihan ng doktor sa ospital, may taling na po ang buhay mo. O, takot na takot ang tao mamatay, di ba? Eh, lalo na pag may pamilya ka, maliliit pa yung mga anak mo. Eh, di lalo na pag mayaman ka, takot na takot ka talaga mamatay. Sasabihin mo, sinong mag-asikaso ng kayamanan mo? O, di ba? Kahit sabihin natin, may mamanahin yung mga anak mo, kailangan pa rin nila ng titulo. Eh, paano kung namatay ka? Hindi mo pa napirmahan yung last testament na tinatawag. Wala rin yun. Everybody should praise the Lord. Pero yung iba, wise nga eh. Bago siya mamatay, nakahanda na lahat. Pero, hindi niya pinagandaan yung kanyang patutunguhan. Langit kaya o impyerno? Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord. Si Satanas, mga minamahal, takot na takot siya na ang mga totoong Kristiyano mamatay. Bakit? Pag ang mga totoong Kristiyano mamatay, na nagligo sa Diyos, tuloy sa langit. Takot na takot ang kaaway. Ang gusto niya kasi, yung mga Kristiyano naglilinggo sa Diyos, huwag susunod kay Kristo. Huwag maging followers of Christ. Kailangan, ang gusto niya, daigin niya, talunin niya, alipinin niya sa kasalanan. Ang gusto ng kaaway, mamatay ang Kristiyano na hindi naglilinggo sa Diyos. Dahil pag hindi ka na naglilinggo sa Diyos, tuloy ka na rin sa impyerno. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ang kaaway, hindi mo yung si Satanas nag-aabang lang. Kaya nga napakapalad natin. Ginamit ng Diyos ang ating mga sakit makaramdaman para tayo ay makasumpong ng totoong Diyos na dapat nating paglingkuran. Everybody say praise the Lord. Eh kung hindi gumamit ang Diyos ng instrumento, kung hindi siya gumawa ng kaparaanan para tayo makapaglingkod sa Kanya, nandito kaya tayo? Kung ang tao ay malakas malusog, walang sakit, walang karamdaman, nako, napaka-busy po niyan. Wala pong panahon sa Diyos yan. Eh dito nga lang sa ating barangay na ito ang daming tao dito, mga minamahal. Kung isipin natin, iilan lang yung talaga nagbibigay ng panahon sa Diyos. Sasabihin nila na sila ay makadiyos. Alam niyo yung totoong makadiyos? Laging laman ng sambahan yan. Laging nananalangin yan, laging nagpupuri sa Diyos yan. Ayan ang totoong makadiyos. Walang puwang sa kanya yung pagsusugal. Walang puwang sa kanya yung buhay na makasanlibutan. Kaya nga, talaga ang demonyo ay napakasinungaling. Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord. Dadayain niya ang mga tao, sasabihin, kami ang nasa katotohanan. Nasa katotohanan. Pagkatapos magsimba, magdasal ng konti, balik sa bisyo. Balik sa mga kasinungalingang ginagawa. Eh, ang totoong makadiyos, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, hindi lang yung nagsasabi na nasa puso niya ang Diyos, nasa isip niya ang Diyos. Ang totoong makadiyos, mga minamahal, nangyayari at nagaganap sa Kanya, lumalakip sa Kanya yung private ebidensya, nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos, lahat magsabi ng praise the Lord, at nararamdaman niya ang pag-ipon ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody should praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, iligtas man ng tao ang kanyang buhay. Kaya nga iba, pag may sakit na, talagang gagawin lahat. Gagastos ng malaking halaga para makasurvive lamang, para mabuhay, ma-extensionan ang buhay. Eh dito marami mga kapatid na nagpapatotoo. Ang ginawa lang nila, tinanggihan ng sarili, pinasan ang sariling krus, sumunod sa kalooban ng Diyos. At hindi inibig ang buhay na makasanlibutan, kundi ang mas inibig ay yung buhay na ibinibigay ng Diyos. Ano nangyari? Totoo. Dinugtungan ng Diyos ang kanilang buhay. Pinagpalang lubos ng mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, ayan salita ng Diyos yan. Ano pang sabi ng verse 26? Hallelujah sa Tagalog, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao? Kung makamtan niya ang bunsang libutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ayan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Makamtan man ng tao ang kayamanan dito sa sanglibutan, karunungan, kaalaman. Kaya nga minsan marami mga tao nakakalimot sa Diyos. Nakakalimutan nila na may totoong Diyos na buhay. Everybody should praise the Lord. Marami mga tao ngayon, okay lang kung mayaman, maunawaan mo talagang mayayaman. Minsan yayain mo sa gawain. Ayaw maglingkod sa Diyos. Pagpatungo sa espiritual, ayaw talaga Pero yung mga mahirap na nga, yayain mo maglingkod sa Diyos, ayaw din maglingkod sa Diyos. Ang sasabihin pa
meron din kaming time. At dantong titsempo nga umay kami dita. Naalala ko yung sinabihan namin, dumalo po kayo sa church. Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi, meron po kami dinadalawang church. Maka-Diyos po kami. Tawagin nyo na lang yung mga may sakit, yung may karamdaman, yung mga walang ginagawa, yung mga hindi bising tao. Sa kanilang lugar, may sinusundo tayong kapatiran. Alam nyo, nangyari mga minamahal, every services, sinusundo. Miyerkules, Biyernes, Linggo. May time na Linggo lang nasusundo. Ito na ang naging kaganapan. Yung nagsabi na, hallelujah, wala siyang panahon sa pagdalo sa church na ito. Alam nyo, nangyari, pagsundo namin doon sa kapatiran, yung nanay, nasundo na namin. At yung kanyang kapitbahay na nagsabi na walang panahon dito, nagulat kami, isang araw, nagkaroon ng karamdaman. Nagkaroon ng karamdaman. Niyaya uli. Nung malakas pa, wala pa karamdaman, niyaya, ayaw. Nung nagkaroon ng karamdaman, niyaya uli. Dumalo, ayaw pa rin. Ang katiran, meron daw siyang religion, sect at denomination. Ito na ang naging kagalaban. Pagkatapos sa gawain, mga minamahal, hinatid yung kapatiran sa kanilang bahay. Pagkatid sa bahay, doon sa kapatiran, sa madilisabi, lumipas ang ilang araw, ilang panahon. Mga minamahal, dumating yung time, nagsundo ulit doon sa bahay ng kapatiran. Nagulat kami, yung nagsabi na siya'y walang panahon dito, na dumalo. Anong nangyari? Ayun, pinaglalamayan na. Di ba? Nakakatakot. Kaya akala ng tao, maligtas siya ng reliyon, sect at denominasyon. Maligtas siya ng Diyos na pinaniwalaan niya. Maniwala pa ako, kung ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay totoong Diyos, kaya siyang iligtas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero sa reliyon, sect at denominasyon, ang pinaglilingkuran ay mga patay na Diyos, mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya totoo Ayun, mahirap na yun yung mayaman, yayain mo sa ganito. Naku, walang panahon yan. Ang gusto niyan, puro business. Pag business ang nasa isip, kailangan nyo makasama niya, puro business din ang pinag-uusapan. Puro business din ang inaatupag. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero pag patungo sa spiritual, totoo yan. Aminin man natin o hindi. Yayain mo yung tao kahit mga kabataan. Tara, punta tayo sa church, magsimba tayo. Ay nako, pupunta lang yan para makipag-meet. Yung iba pupunta lang para makita yung crush niya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Diba? Yung mga kabinataan, yayain mo. Titignan mo na sa church May dalaga ba doon? May maganda ba doon? Pag nakita yung nanay, nako. Bakbakat mo tagidaan dyan. Antay umahin ta. Madi-mati dyan. Ibig sabihin, hindi spiritual. Hindi kaligtasan yung kanilang pinunta sa church. Ang pinunta nila, pansamantalang buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya dito mga minamahal, itinuturo ang mga salita ng Diyos. Hindi namin ito salita, kundi salita ito ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong gain? Anong pakinabang namin? Kung hindi kami magsabi ng katotohanan, di ba? Mangangarap ka na rin lang, edi sabihin mo ng katotohanan. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Katulad dyan, nagsaselebrate tayo ng Christmas. Di ba? Kaya, mamayang gabi, sabay-sabay tayong babati ng... Hindi nyo alam yung babati nyo, mamaya? Sabay-sabay tayo, babati ng... Wala talaga. Sa baki kanina, medyo malakas. Sa banggar kaya. Babati tayo ng... Okay, Merry Christmas. Ano pa? Hindi pa. Happy birthday, Jesus! Everybody say praise the Lord! Walang Christmas kung walang Christ, kung walang ating mahal na Jesus na ipinanganak. May pag-usapan ka bang Christmas season? Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya, salamat sa ating dakilang Diyos. Tandaan natin mga minamahal, ito ang salita ng ating dakilang Diyos na kinakailangan na mapakinggan ng mga tao. Ang buhay ng tao ay isa lang. Pag hindi siya nagligo sa Diyos, kung siya ay mamatay,
tuloy na siya sa apoy ng impyerno. Walang sinasabi ang Biblia na purgatorio. Sabi nga natin, mga Evangelista with Estrada Almeida, yung purgatorio, pinaniwala ng iba na ayun daw ay pupunta pa raw doon bago daw punta sa langit, bago daw punta sa impyerno. Hindi po. Sabi naman ng pastor, yung purgatorio, pinaka-impyerno na yan. O, di ba? Dahil siguro sa katigasan ng puso at isipan ng mga tao, puro purgatorio, purgatorio, purgatorio. May nagsasabi pa na, ang kaluluwa daw ay maglalakbay pa pag namatay daw ang tao. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Kaya mga minamahal, ganyan ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na nais na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Paano ko nasabi na hindi namin minamahal ang aming buhay? Aming mahal na pastor, nananalangin, nag-aayuno. Amen? Ang mga kapatiran dito, pag may problema kinakarap, pag may sakit, may karamdaman, may konting paalala, may konting pagsubok, nananalangin, nag-aayuno. Salamat sa Diyos. Yung mga nagpa-fasting, Christian o fasting Christian, nakikita mo, malakas pa rin, malusog pa rin, pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ano pang sabi ng Malusulatan? Dahil sa araw, ang pinakamamahal na Jesus ay paparito. Siya ay babalik, sabi, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalawalatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel, at yung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi naroon sa sistemang bahala na system. Ang paglilingkod sa Diyos ay, hallelujah, siguraduhan at talagang kinakailangan tiyakin mo. Amen? Naglilingkod ka na rin lang sa Diyos, talagang pagbutihin mo, pag-igihin mo. Dahil ikaw din ang makikinabang. Everybody say, praise the Lord. Oh, yung ating mga gawa, sabi, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Gagantimpalaan ng ating dakilang Diyos. Yung mga nagpatuloy na naglingkod sa Kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi pa ng Biblia, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mailan sa nakakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya merong mga Kristiyano rin na pinangakuan ng Diyos, yung rapture of the church, rapture of the saints, kukunin ka ng Diyos na buhay. Hindi ka na daraan sa libingan, hindi ka na daraan sa hallelujah, pagkakatulog, kundi ikaw ay i-rapture ng Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi matitikman ang kamatayan. Amen? Ibig sabihin, hindi mo mararanasan. Pero yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na naunang sa piling ng Diyos, dahil sa araw, sila ay natutulog lamang, gigising din sila at sama-sama tayong sasalubong sa Diyos sa alapaap. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ganyan ang ating pagpapalaga sa ating kaligtasan. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya hindi basta-basta. Akala ng iba, ang Jesus Miracle International Ministry, akala nila basta-basta lang ang church na ito. Opo, sa mga probinsya, medyo konti. Pero pag kami sama-sama, pag kayo pumunta sa aming Central Church, sa main church, ang dami na po ang mga miyembro nito, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. May kanya-kanyang patotoo lahat yan. Amen. Kaya nga, iilan pa lang yung nagpapatotoo na yung napapakinggan. Kung kami lahat magpatotoo, naku po, minamahal, kulang ang araw ng linggo. Baka abutin pa tayo mamaya ng Noche Buena, tama ba? Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya maghanda tayo palagi. Nakanta na po ba kayo? O, tapos na tayo para makapaganda na kayo. Amen! Maganda kayo dahil birthday ng ating dearest Papa Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. O, sa pagsalubong sa panibagong taon, inihanda natin, panibagong taon na naman yung ating kaharapin. Kaya tandaan natin, lagi nating isa puso isipan na isa tayo doon sa tinawag at pinili ng Diyos para maging mga alagad niya, para maging mga anak na tagapagmana
ng langit at buhay na walang hanggan. At magsabi ng praise the Lord. Mahirap yung bagay na ito, mga minamahal. Yung tinatawag na calling of God. Amen? Hindi basta-basta yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Katulad sa aming mga manggagawa, iniwan ang aming mga mahal sa buhay. Imbis na ganitong pagkakataon, Christmas, New Year, nandun kami sa mga mahal namin sa buhay, mga loved ones, pero hindi. Ang kasama namin ay ang mga kapatiran, kayo po. Tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakaluto na ba? May pahabol na pagpapala eh. Lahat magsabi ng praise the Lord. Okay, last verse na lang. Hebrews chapter 9 verse 27, Romans chapter 6 verse 23. Pakibasa na lang sa hindi pa nakapagbasa. At ihanda na yung ating awitin. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay paghukom. Amen. Ayan, yung sinasabi ng ating nabasa kanina, nabibigyan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this is the judgment. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ito ay ang paghukom. Iba't iba ang kamatayan minsan ng tao. May mga dumadaan sa disgrasya. Amen? Everybody say praise the Lord. E di lalo ng ating mga OFW workers. Yung mga nasa ibang bansa, di ba? Magtrabaho, magandang buhay. Mabalitaan na lang ng mga loved ones. Ayun, nagkasakit. Tapos binawian ng buhay. Umalis sa bansang Pilipinas, buhay pa, para magtrabaho, maghanap buhay. O nangyari, pag uwi sa Pilipinas, sabi nga, malamig na bangkay na. So hindi basta-basta ang mga kamatayan minsan, may dumadaan sa ganung proseso, or rather, may ganung dumadaan sa kamatayan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung iba, nagkakasakit talaga. O tapos, ang tagal ng panahon ng pagkakasakit, maluba ng sakit, critical ng kalagayan. Eh sabi nga natin, sa Diyos may pag-asa. Kung maglilingkod ka sa Diyos, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord! Hindi po kami ang nagpapagaling, mga minamahal. Isa lang ang nagpapagaling sa gawain na ito, kundi ang Diyos. Nagpapagaling mga sakit karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, lumulutas ng mga problema ng mga tao. Hindi po kami. Kami po ay mga ginagamit lamang ng Diyos para maglehan, sipatong kamay sa mga may sakit, at ang mga may sakit ay gumagaling. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero bago tayo mapunta sa kapahamakan, kamatayan, sabi pa ng Biblia, itinalaga tayo ng Diyos para magtamo ng kaligtasan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, sabi ng ating nabasa, Romans chapter 6, verse 23, for the way Jesus is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sa Paskong ito, may mga nakatanggap ng regalo. Merong mga hindi nakatanggap. Pero lagi natin tandaan, mas the best, mas talagang, hallelujah, nakakataba ng puso. Maiiyak ka pa dahil sa kagalakan. Yung regalo ng Diyos, buhay na mismo. Amen? Ipinanganak ang Diyos para iligtas ang mga makasalanan. Para ang mga makasalanan ay makapagbalik loob sa Diyos, makakilala sa totoong tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po muna natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Basahin po natin. Romans chapter 6 verse 23. Tapos 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, 6, talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya mga pinamahal, yung gagawin ng tao, tandaan nyo po, may ibubunga yan. Pag gumagawa ka ng mabuting bagay, maganda sa paningin ng Diyos, kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos, ang resulta niyan ay maganda rin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Aani ka rin ng mabuting bagay. Amen? Pero kung gagawa ka ng kasamaan, naku po, katulad doon sa sinasabi ko sa inyo, niyayaya namin,
dumalo. Una, malakas pa siya. Malakas pa. Nung pagbalik namin, nagkaroon ng karamdaman. Hindi kami natutuwa na nagkaroon ng karamdaman. Baka sabihin nyo natutuwa. Hindi. Doon lang pinapatunayan ng Diyos na ang tao talaga ay walang magagawa kung wala sa Kanya ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pangatlong beses, nung aming mapuntahan, para sana yayain ulit, para dadalo. Hindi na dumaan sa tinatawag nating bedridden. O nagkasakit lang ha. Malakas, tapos nagkasakit, nakakausap pa. Nung pangatlong pagpunta namin, nandun, nasa ataol na, malamig na bangkay na. Wala natutuwa kapag ang tao ay namamatay. Dahil kapag ang tao hindi maglingkod sa Diyos, makasalanan, mamatay, tuloy sa impyerno. Kaya bakit ka matutuwa? Diba? Matutuwa ka kapag ang kapwa mo mamatay, naglingkod sa Diyos, tuloy sa langit. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero si Satanas, tuwang-tuwa pag namatay yung taong makasalanan. Tama, mali? Tama. Madadagdagan yung kanyang kampon sa impyerno. Madadagdagan yung mapaparusahan niya sa impyerno. Ayaw ko mapunta sa impyerno. Kayo, ayaw nyo rin mapunta sa impyerno. Ano kailangan natin gawin? Pahalagahan, bigyan ng importansya ang totoong paglingkod sa Diyos. Magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Last verse na tayo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ang sabi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung karamdaman mo, pag hindi napagaling sa larangan ng doktor, ospital, o gamot, yung kasalanan mo, magbubunga ng karamdaman. Pag yung karamdaman hindi gagaling, dahil ayun ay binunga ng kasalanan, pag hindi gumaling yun, tiyak na kamatayan. Dalawa ang kamatayan ng tao. Physical death at spiritual death. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! O dito sa lupa, mamatay ka, yung katawan mo babalik sa alikabok. Yung kaluluwa mo, walang hanggang paghihirap, pahihirapan ni Satanas sa apoy ng impyerno. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ayan ay totoo. Kaya ang pinakabuod nitong ating pinag-aralan, ayaw kong mapunta sa impyerno. Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos, di ba? Dahil gusto nating mapunta sa langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin. God appointed us to obtain salvation. Hallelujah. And praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 9. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari pa ba natin palakpakan ng ating mabait na Diyos? Lahat ba sabi ng praise the Lord? Anong oras tayo nagsimula kanina dito sa Banggar? Ha? 10:30? 10:30 ba tayo nagsimula kanina sa Banggar? O, 10:30. Eksaktoin na natin, 3:30. Palakpakan muna natin ang ating mabait na Diyos. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Sa Baklotan, nagsimula kami kanina, 8 o'clock. Kahit wala pang kapatiran, alas 9 na, dumating yung ibang kapatiran. Ganun pa man, siguro, busy nga na malengke pa yung iba. Ganun pa man, okay lang yan, dahil naghahanda tayo sa pag-celebrate ng Christmas. Kapanganakan, birthday ng ating dearest Papa Jesus. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat po sabi ng praise the Lord. Kung yung mga nasa ibang pananampalataya, di ba, yung mga unbelievers, nagse-celebrate. How much more tayo? Na pinagaling, binagong buhay, pinagaling karamdaman, binagong buhay, nito sa problema, pinagpalang lubos ng Diyos. Sabay-sabay tayong babati ng Happy Birthday! There is Papa Jesus. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord! Dapat masaya kayo, mga kapatid. Masaya tayo na babati sa mahal na Panginoon. Christmas. Amen! Sa pagsalubong sa panibagong taon, sana kayo po na mga kapatiran nandito ngayon, pati mga bisita natin, sana po next year, 2024, patuloy at patuloy na po kayong dadalo para lubos at ganap pa po kayong pagpalain ng ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Basahin ko na lamang yung ating binasang talata. 1 Thessalonians, God bless you sa ating mga Bible readers. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, For God hath not appointed us to wrath,
but to obtain salvation, but by our Lord Jesus Christ. Sapagkat tayo hindi tinalagaan ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Yesukristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo na mga tinawag at pinili ng Diyos, tandaan natin, hindi basta-basta na ikaw ay dinala ng Diyos sa buong katotohanan. May dakilang layunin ng Diyos para sa iyo. Gagamitin ka ng Diyos para magpatotoo, para magpahayag, para sabihin sa iyong kapwa, sa ibang tao pa, ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay walang iba kundi ating mahal na Jesus. Siya ay totoong Diyos na makapangyarihan. Itinalaga niya ang kanyang mga anak sa pagtatamo ng kaligtasan at hindi para magtamo ng kanyang galit. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Tumayo tayong lahat. Papurihan, pasalamatan po natin ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Habang ating pong inaawitan ng ating mahal na Panginoon, salamat sa ating dakilang Diyos dahil totoo po na napakabuti ng ating pinakamamahal na piso sa atin. Bagamat tayo nagkukulang minsan, nagkakamali, hindi tayo nakakadalo minsan, hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos, pero ang Diyos ay palaging tapat. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Awitin natin, hallelujah. Goodness of God sa Tagalog. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong mga bisitang baguhan, nakatanggap na po sila. Amen. Sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Goodness of God, Tagalog. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, gawin natin mula sa puso. Bukal sa puso, pagpapasalamat natin sa Diyos. Tinawag at pinili tayo ng Diyos sa ganitong paglilingkod. Bagamat hindi natin kaya, pero kailangan kayanin natin. Dahil tayo ngayon ay maitinalaga ng Diyos para magtamo ng kaligtasan. Tinawag, pinili tayo ng ating mamagitan. Hallelujah! 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 Sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Ika'y mabuti habang inawit ang awit ito, nariyan ang napakatamis na presensya ng Diyos. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng aming hanapan. Hallelujah! Hallelujah! Ika'y aking sandigan, Diyos sa
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba di magbabago ang kabutihan? Yes, Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Kailan ba di magbabago ang kabutihan mo? Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Hallelujah! Kailan ba di magbabago ang kabutihan mo? Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Purihin ka, Diyos, purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating mga nag-assist. Praise the Lord. Para po sa ating mahal na bisita, kindly po paki-assisan na lang. Hallelujah. Ating beloved barangay captain. Praise God. Hallelujah. Ating, yung kanya pong beloved wife. Praise the Lord. Kahit dyan na lang po. Pasunurin na lang natin sa panalangin. Nakatagat po ba? Si beloved kapitan po. Yung beloved wife niya po. Ngayon lang po ba nakadalaw si nanay? Patanggapin po natin. Paki-assisan lang po. Kahit dyan na lang po.
Praise the Lord. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya. Ang pananampalataya, ito po ay, sabi ng Biblia, ang pananampalataya o paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya para kayo po ay pagpalaing lubos ng Diyos, tutubo, lalago, uusbong ang inyong pananampalataya, kinakailangan na kayo po ay dadalo na palagi. Dito po sa ating banal na gawain, kahit every Sunday, kung kayo po ay masundo at hindi po busy, kayo po ay may pagkakataon na dumalo po kayo. Dahil di naman po natin kagad maobliga ng araw ng Miyerkules at Biyernes. Kaya yung araw po ng Sunday, nawa kayo po ay patuloy na makadalo para mapakinggan niyo po ang salita ng Diyos, para magkaroon kayo ng pananampalataya o paniniwala. Sapagkat kapag wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ka kalulugdan na ating pinakamamahal na Pesos. Pero yung bawat lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya na may Diyos na tagapagbigay ganti sa Kanya. Pagpapalain siya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sampalatayanan po ninyo na may isang Diyos lamang, walang iba kundi ating mahal na Pesos. Bago siya nakatawang tao, ipinanganak muna siya. Mga minamahal, ang layunin, para iligtas ang kanyang bayan, iligtas ang mga taong makasalanan, makapagbalik loob sa Diyos, makapagsisi, upang nang sa ganun, maganap sa kanila ang tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay. Ayan na po ay pangalawa. Pangalawa, minamahal, na una ay pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan ng tao ay magsisi. Anong klaseng pagsisisi? Sabi ng Banal Sultan, maka-Diyos na pagsisisi. Godly repentance. Pag nagsisi ka ngayon, hindi na kailangan pa na sa mga susunod na araw, babalik pa po uli sa mga ginagawang kamalian o kasalanan na ginagawa, sapagkat yung pagsisisi o godly repentance, maka-Diyos sa pagsisisi na yung pong gagawin sa oras na ito, ayan po ay totally surrender ang iyong buhay sa Diyos, isinusuko mo ang iyong buhay sa ating mahal na Diyos, at ang Diyos naman ay tapat na magpapatawad ng inyong kasalanan. Ang pagsisisi ay daan ng Diyos upang tao ay makapagbalik loob sa Kanya. So, nasa tao yan kung magsisisi siya o hindi. Pero mas mainam, ang tao ay magsisi sapagkat ang Diyos ay tapat na Diyos na magpapatawad ng kasalanan. Puri ng Diyos. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kinakailangan na kayo po ay mabautismuhan. Kung kayo po ay willing mamaya, kayo po ay babautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, ang ginamit na bautismo ay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Hallelujah, praise God. Sa mga panahon ng mga apostoles, naroon minamahal, nagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ayun din po ang aming bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At tunay na napatunayan po namin na kami ay sinamahan ng Diyos, maging yung mga nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sinasamahan ng Espiritu Santo na ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sabi, dalawa po yan. Magkasama sa talatang ito yung pangalawa at pangatlong reglamento ng kaligtasan. Sabi, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nandiyan na, minamahal. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Ang Diyos po ang magsasagawa niyan. Kaya dito nagpapatuto kami na kami pinagaling, pinagpala, binagong buhay, nagkaroon kapayapaan sa pusipan, magiging niyo pong beloved husband, ating beloved barangay captain, naranasan na rin po yung himala ng Diyos nung siya po ay unang nakadalo rito, at nung siya po ay nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ginanap na yung apat na reglamento ng kaligtasan. Salamat sa Diyos. Muli po, nakasama po natin ating beloved barangay cap, at kayo po, ating beloved sister, ano pong pangalan? Amen. Ating beloved nanay. Amen. Puri na ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. At salamat sa Diyos, siya po ay nakadalo ngayon. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Sumunod na lamang po sa panalangin, sabihin niyo po, mapagpalang masalangit. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang tao makasalanan, labis na nagsisisi.
sa akin nagawang kasalanan. Mahal na po Jesus, iniibig kita. Iligtas mo po ako maging aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay mong anak, hindi lamang salita kundi sa gawa sa katotohanan. Pagpalain mo ako Diyos, sa pangalan ng Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise Lord. Kami po manalangin, mapagpalang ang masalain, Diyos na makapreso lahat, aming pinakamamahal na po Jesus. Isang kaluluwa ang lumapis ang dakilang pangalan, libo-libo ang ngayon, nag-aawitan sa langit, higit sa lahat. Ikaw ay Diyos ay natutuwa dahil sa makasalanan, isang tao na nagbalik loob sa iyo. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, hallelujah, isulat ang kanilang pangalan sa akdang buhay sa langit, gawin mo silang tunay mo anak, sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise Lord. Puri ng Diyos. God bless you all po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, darako na po tayo sa ating masiling. Sa mga nais lumuhod, pwede tayong lumuhod. At sa mga nais magtaas ng kamay, tayo dumalangin sa ating mabait na Diyos. Ipataw natin sa kamay sa parte ng ating katawan, sabay-sabay tayong hallelujah, magpalaya sa lahat ng mga masamang espiritu, mga masamang gawa ng kaaway, mga demonyong hadlang, mga paghahadlang ng kaaway, sama-sama natin palayasin. Hallelujah, hallelujah, magsisi tayo, mapagpalang sa langit. Diyos na makapangisan at aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang panalangin paglood na aming dearly beloved Pastor Luis Almeida, ikaw po Diyos ay kumilos, patuloy kumilos sa oras na ito. Iniisip namin, nakapatong kami ng aming dearly beloved Pastor Luis Almeida sa aming mga ulo. Patawarin mo po muna kami sa aming nagawa pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Sa kilos at gawa, hindi mo kinalugdan, kahabagan, kaawaan, ang bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah, kahabagan, kaawaan, kumilos ka, O Diyos, sa oras na ito. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat sa pangalan ng Jesus, namin tagapagtas. Sabay-sabay tayong minamahal. Laksan natin ang pag-cast out. Hallelujah. Mga demonyo sa karamdaman, cast out! Cast out! In Jesus' name, hallelujah. Demons and infirmities, sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name, hallelujah. Mga sakit na karamdaman, simula ulong at talampakan, hallelujah. Sa loob at tamas ng aming pangangatawan, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out! In Jesus' name, hallelujah. And we acclaim the victory in the mighty name of Jesus, hallelujah. Inaangkin namin ang katugunan sa aming mga patay tagumpay na nagmumula sa iyo, aming pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. Hallelujah, sa aming pagdiriwang ng iyong kapanganakan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Happy, happy birthday po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo rin po, Diyos, ang aming pagsalubong sa panibagong taon. Taglay namin ang mahabang buhay, kalakasan, biyat, pagpapala na nagmumula sa iyo sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng napakalakas sa palakpak ang ating mabait na Diyos. Sa oras din naman tayo ay sisigaw ng napakalakas, malakas na hallelujah, praise Lord, kasabay ang ating pagtalon. Hallelujah. Buong pagpapasalamat, buong galak, buong lakas na tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. Sabihin natin, I love you, Lord Jesus. Amen. Puri ng Diyos. God bless you so much. Pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon sa physical, material, financial, lalo din sila sa spiritual na pagpapala. Puri ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal, na tayo po'y patuloy na po sa ating banal na gawain. At patuloy tayong bumabati ng hallelujah, happy birthday na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise God. Bagamat wala pong eksaktong araw or date, mga minamahal, pero ang nakasanayan na ay December 25. Sasapit yung December 25, mamayang hating gabi ng December 24. Papasok ang December 25. So, tayo sama-sama magdiriwang. Praise God. Merong mga naghahanda, pero yung iba naghahanda sa panibagong taon na. So, ganun pa man, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At happy birthday din sa mga may birthday sa araw na ito. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Jesus. At tayo po mga minamahal ay bago tayo darako sa ating announcement, praise the Lord, tayo po ay patuloy mga minamahal ko na pagpalain naman ng Panginoon. Manalangin muna tayo sa ating live streaming. Sa lahat natin mga FB viewers, pagpalain kayo lahat natin dakilang Diyos sa ibang bansa. Hallelujah, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang masalangin Diyos ng mga Panginoon sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Narito po Diyos ang iyong mga anak, patuloy na pupuri ka pasalamat. Sa iyong paglingis, patubay at paggabay. Sa iyong banal na gawain sa araw nito, December 24, mahal na Panginoon, sa dako ito ng Bakunggar, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na kadalo. Salamat sa paglingis mo sa bawat yugtong malagawain, sa mapapuring awitin, sa mga patutuo, sa banal na mensahe na kita, sa nigit sa lato, Diyos, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan na iyong pinapatunayan, na ikaw ay patuloy nandito sa iyong tunay mong banal na gawain, mahal na Panginoon. Dalayan po namin sa Diyos, patuloy mong pagpalain, lahat ng mga FB viewers, mga labas ng mga kapatiran,
mga nasa ibang bansa o nasa malalayong lugar, mana Panginoon, patuloy mo silang ipuin gamitin para sa pagpapalaganap pa ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Gamitin mong bawat sa unang panalangin na aming dearly beloved Pastor Vital Almeda, bigkisin mo Diyos ng dakilang pag-ibig ang bawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Hallelujah. God bless you all. We love you so much, but our dear Jesus love us more and more.